Ang habag ay pag-ibig ng Diyos sa atin bagamat hindi tayo karapat-dapat. Mahal niya tayo sa kabila ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mercified. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ano ba yung maximum of love? Ano naman yung minimum of love? Yung minimum ay tinatawag nating justice. Ano ba yung justice? Pagbibigay ng nararapat. Kung ano yung nararapat sa isang tao, ibigay mo. That is justice. Kung kamahal-mahal, mahalin mo. Kung katulong-tulong, tulungan mo. Kung kapatapatawad, patawarin mo. That's justice. Pero dinadala tayo ni Jesus sa maximum of love. At ano ba yung maximum of love? That is mercy. Habag, malasakit. Kahit hindi ka mahal-mahal, mahalin mo. Kahit hindi ka tulong-tulong, tulungan mo. Kahit hindi ka patapatawad, patawarin mo. That's mercy. Ganyan ang Diyos. At ganyan ang Diyos sa ating lahat. Dumarating ang punto sa buhay natin na hindi naman na talaga tayo kapatapatawad. Hindi na tayo kamahal-mahal. Hindi na tayo katulong-tulong dahil sa ating katigasan ng ulo, katigasan ng puso, dahil sa ating paulit-ulit na pagkakasala. Pero sa kabila ng lahat ng ito, minamahal pa rin tayo at tinatawag pa rin tayo ng Diyos. Ang tawag dyan, habag. Kinahabagan tayo. Kinaawaan kasi tayo. Ganyan yung karanasan ni Mateo nang siya tawagin ni Jesus bilang isa sa mga alagad. Na ang tingin ni Mateo sa kanyang sarili ay labis na makasalanan, ibinababa ng mga tao, mababa ang tingin sa sarili, mababa ang tingin sa kanya ng Diyos. Siya makasalanan, siya hindi karapat-dapat. Pero nang tawagin siya ni Jesus, hindi siya makapaniwala. Ako ba talaga? Oo, ikaw Mateo. Sumunod ka sa akin. At, of course, hindi mawawala yung mapanghusgang tingin ng mga tao, lalo na ng mga Pariseo. At sabi ng mga ito sa alagad ni Jesus, sabi niya nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit yung inyong master, ba't yung inyong guro ay nakikisalamuha, nakikikain sa mga makasalanan?" Alam ni Jesus yung mga iniisip nila at sinasabi nila. Kaya ano sabi niya? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit. Naparito ako hindi para sa mga banal, kundi para sa mga makasalanan. Mga kapatid, napakalakas nitong mensahe ni Jesus.
Kaya kung ikaw marami kang kasalanan, naparito si Jesus para sa iyo, para tubusin ka. Kung ikay maraming kapintasan, kamalian na gawa sa buhay, mga pagkukulang, don't worry, naparito si Jesus para tubusin ka, para baguhin ka, para tulungan ka na mag-ayos ng buhay mo. Mga kapatid, napakasarap maramdaman, malaman at maunawaan na tayong lahat kinahabagan ng Diyos. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, patuloy tayong minamahal at binibiyayaan ng Diyos. That is mercy. Sana katulad ni San Mateo, maranasan din natin sa ating mga personal na buhay yung lalim ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Yung kanyang pagtitiwala sa atin. Yung pag-asa niya sa atin. At sana yung habag niya sa atin ang talagang magpabago ng ating pananaw, ng ating pagtingin at ng ating buhay. Tayong lahat ay nabubuhay dahil kinahabagan, dahil sa awa ng Diyos. Doon tayo kakapit, doon tayo hahawak sa kanyang awat pag-ibig sa atin. Yun ang ating kaligtasan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong habag at malasakit. Sa kabila ng aming pagiging hindi karapat-dapat, nariyan ka upang magmahal at magpatawad sa amin. Kami rin nawa ay maging mapagmahal at mapagpatawad sa aming kapwa. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng mga nais pang humabol para po sa pilgrimage sa October 11 to 25 ngayong taong ito sa France at sa Italy, mayroon na lamang pong 10 slots available, and if you are interested, please let us know right away. Pakitingnan ang contact details na nakikita nyo sa screen para makapagpa-reserve na kayo. First come, first serve lamang po ito. Kapag napuno na yung 10 natitirang slots, magsasara na po tayo sa ating recruitment. Sana po makasama ko po kayo sa pilgrimage na ito bilang paghahanda natin sa Jubilee of Hope na magaganap sa susunod na taon. Sana po magkita-kita po tayo. Maraming salamat at pagpalain po kayo ng poong may kapal.